Saka lang sa trial pabubuksan. And then saka lang sa trial, ipi-pre-mark kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan, yung sealed BIR box, para malaman na, ma-inventory na yung kanyang mga laman. Good morning. Alam po natin na pang-apat na araw na po ito ng pre-marking of exhibits. At mukha pong mapapabilis na po ng konti dahil nagdagdag na po ng marking teams. From just 4 during the first 3 days, 3 for Article 1 and 1 team for Article 2, naging 6 na po ngayon. So merong dagdag na tig-isa yung for both articles. So 4 marking teams for Article 1 and 2 marking teams for Article 2. So medyo binibilisan na po at nagdagdag sila ng working hours from originally from 9 to 5, ginawa na po nilang from 9 to 7. And I was observing them because I've been present since the start of the pre-trial conference kanina, na napapabilis na po talaga yung proseso, although there are still really a lot of exhibits, particularly for Article 1. And then another thing that I wish to announce is that today the prosecution just filed a manifestation with a proposal on certain pre-trial matters. 4 pong bagay yung hinihingi namin dyan sa manifestation na yan, nakaka-file lang po ngayong umaga. I understand. I was informed that it was filed this morning. I thought it was filed yesterday. Yung una po is that humihingi kami ng agreement na kung pwede during the trial stage, during the presentation of witnesses, direct examination, cross-examination, or redirect examination ay gumamit ng either or both Filipino and English languages. Para mas malinaw, para mas maintindihan, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi. So it would help kung from time to time ay gumagamit po ng Filipino language na mas simple at mas maintindihan ng mga nanonood at nakikinig. Pangalawa po ay humihingi rin po ang, humihingi po yung prosecution din na yung tungkol sa presentation of or the participation of both public and private prosecutors pagdating sa pag-examine at pag-present ng mga witnesses. So at least 1 public prosecutor, 1 private prosecutor ang pwede na mag-present ng isang witness para kasi meron hong mga bagay, meron hong mga issues, meron hong mga testigo na ang coverage medyo expansive, and therefore ay baka hatiin po yung coverage ng testimony by a public prosecutor or a private prosecutor. Pwede ring isa lang na public prosecutor o pwedeng isa lang na private prosecutor yung mag-present ng witness. Pero at least 2 para 1 public prosecutor and 1 private prosecutor ang naka-assign sa pag-present ng isang witness. Number 3 is that yung tungkol naman sa reciprocal 3-day disclosure rule. Na at least 3 days before a presentation of a particular witness, I ma-notify the other party. Gusto ko pong linawin na itong requirement na ito, itong proposal na ito, ay actually hiling po yan ng defense. Hindi po yan hiling ng prosecution. Kasi sa tingin po namin ay nandyan naman, alam na nila kung sino yung mga witnesses namin, alam na nila kung ano yung mga ebidensya, nandyan yan sa pre-trial brief. But para lang hindi magkaroon ng mga procedural arguments o mga procedural technicalities na i-insist nila na kailangan walang surprises, ay pumapayag kami na ganun na nga. At least 3 days before the presentation of a witness or witnesses ay kailangan ay ma-notify yung the other party. But again, I stress that hindi po yan nanggaling sa amin, sa prosecution, kasi hindi na po namin kailangan ng notice
kapag merong mga ipipresent na mga witnesses, and yung mga dokumento, nandyan na, pine-pre-mark na, alam na nila. And mula pa lang sa pre-trial brief, nandyan na. So there can be no questions about, well, it's a surprise witness, we're being ambushed here by a surprise witness. Pero yun na nga, para wala nang mga ganong usapan that could further delay the proceedings, pumayag po kami, and I'm sure dyan sa manifestation namin, wala silang objection tungkol dyan. The fourth matter, the last matter which is the subject of that manifestation is the opening of the sealed BIR box. Remember, na doon sa proceedings before the Committee on Justice noon, pinagpasyahan ng majority of the members of the Justice Committee na wag na munang buksan yung box na present o dinala ng BIR in compliance with the subpoena issued by the committee. Kasi there were questions about whether pwede, kasi nga yung mga non-disclosure provisions as National Internal Revenue Code, although there's of course divergence of opinion there. Ako mismo, I was insisting already on the opening of that BIR box, but the majority decided otherwise. So that was transmitted, that particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin, that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. So those were the subject matters of the manifestation that was filed today, this morning, by the prosecution. Ibig sabihin is Senate Secretary ba yung mag-desisyon? I think the Senate Secretary has to get the clearance from the court, or at least from the presiding officer, tungkol dyan sa sealed BIR box. Kasi kung hindi gagawin ngayon, saka lang sa trial pabubuksan. And then saka lang sa trial, ipi-pre-mark kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial, ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan, yung sealed BIR box, para malaman na, ma-inventory na yung kanyang mga laman. Ma'am, hindi pwede daw ba yung President touch yan, or kailangan buong impeachment? We will leave it up to them how they were going to resolve that matter. Although I'm sure na yung manifestation na yan, that would still be referred, or the defense will still have the right to respond or to comment on the manifestation that we filed. Kasi kailangan meron din agreement on their part dito sa apat na matters na ito. Although as I said, yung third matter ay galing sa kanila yan. Yung tungkol dun sa 3-day notice or disclosure of the intended witnesses at least 3 days before the scheduled hearing for that particular witness or witnesses.